Okay, so discuss natin tong sample problem 3 no, sa hydrostatic force. So it's isosceles triangular AB. So in the figure is hinged at A. Okay, compute the horizontal force P required at point B for equilibrium, neglecting the weight of the gate. Okay? So, ito naman, may naka-incline na siya, no? Unlike sa previous natin na examples. Ayan, wala pa siyang naka-incline, no? Puro vertical lang yung natin, gate. Pero dito, may naka-incline na siya, di ba? Yung triangular, naka-incline siya 60 degrees with respect to the horizontal. So, paano bang kaibahan pag incline, no? Yung kaibahan lang is that, okay, E is equal to, di ba? Yung sa eccentricity natin, area times y bar. Okay, kasi dito, pag naka-incline na, so, kunwari, ito yung water surface natin. Okay, so ganyan. So, let's say, nandito yung gate natin, di ba? Yung triangular gate. Ganyan siya. Okay. Kasi pagka vertical lang yung gate natin, same lang siya sa ano, di ba? Kunwari, ito yung H bar natin. Diba? Vertical papunta dun sa centroid ng gate. Kaya lang, ang kaibahan kasi pag naka-incline, ito na yung ating Y bar. Okay? Kung naka-incline siya, naka-incline din yung Y bar mo. Okay, ganyan siya. Tapos nandito yung angle, di ba? So, ano yung kaibahan niya pag vertical lang? Simple, yung ano lang, pagkuha lang ng Y bar. No? Yun na naman yung kaibahan. Kasi nga, consider na natin itong triangle na to. Okay, yung H mo, yung vertical lang din naman, di ba? Distance. Ito na yung Y bar mo, yung naka, ano na, slant, di ba? Kasi naka-incline siya, ito yung angle mo. So, anong trigonometric identity yung pwedeng gamitin? That is sin theta is equal to h bar over y bar. So, therefore, y bar is equal to h bar over sin theta, di ba? Cross multiply lang naman yan. Ito na yung kaibahan, no? So, basically, equal lang din siya sa h bar, kaya lang, i-divide mo na siya, no? Sin theta. Okay, take note, yung angle dito is dapat with respect to the horizontal. Katulad nito nga sa figure natin, 60 degrees with respect to the horizontal, no? Ayan. Yun naman yung kaibahan niya. Pero yung process, same lang din. Okay, yung gagawin natin dito. Okay, so by the way, i-solve pa lang natin dito is ano pa lang to, plane surface pa lang siya, no? Meaning wala pa tayong curved surface. Kasi iba kasi ang solving kapag curved surface na eh. So let's say, ano, quarter circle, ganyan. Okay, so sa ibang ano na yan, examples, no? Okay. So na, natin to isa-solve, no? So dito, no? Medyo iba na siya, no? Kasi dito naka-hinge na, yan yung hanapin natin yung force. So mag-ano tayo dito, drawing muna natin yung free body diagram niya, no? Ganito siya, no? Sabi daw, hinge daw siya sa A, di ba? Sabi sa problem. Hinge sa A. So let's say ito yung ating AB, tama? Gawin na natin dito. Hinge siya sa A, ano bang ibig sabihin ng hinge? Meron siyang horizontal and vertical component na reaction, di ba? So assume lang tayo, let's say, ano, AY upward, AX to the left. Dalawa kasi. Ito yung horizontal force, P mo horizontal. And ito yung hydrostatic force natin. Nandiyan yung gate, tama? Ito yung hydrostatic force. And take note, perpendicular yan, no? Sa ano natin, gate na AB. Perpendicular siya dyan, no? 90 degrees na yan. Okay. Ganyan siya. Nakapag-ganyan siya. Kasi di ba yung mga example natin na puro vertical lang, kaya rectangular, nandiyan yung hydrostatic force na, di ba? Pero pag naka-incline, syempre, mai-incline din yung ano, hydrostatic force. Basta the idea is that perpendicular yan. Okay? And the hydrostatic force. Okay? So now, dali na lang muna ito. Solve natin muna yung F. Ano ulit yung formula? Gamma H bar A times A. F is equal to unit weight ng water. Kaya lang, mapapansin natin dito, oil yung nakalagay, nakalubog sa oil. Bakit? Makikita natin sa figure, di ba? Ito, oil. Naka-submerge yung gate natin sa oil, meaning kating-kating niya na specific gravity ng oil na 0.82. H bar from the water surface, ito na. Okay? Since naka-incline siya, di ba? Saan ba ang centroid ng ano natin, triangle? Okay, para makuha din yung H bar. Okay. Di ba ang centroid ng triangle is 1/3 siya from here, no? Okay, kasi di ba pag nakaganyan yan, dito drawing natin separate. From the vertex, that is 2/3 nung height, di ba? 2/3 nung height natin. Tama. Kung from here, sabihin H yan, 2/3 siya. Ay, wait lang, naka-incline kasi siya, no? Okay, 2/3. Kung itong buong to, H, eto, 2/3 H yan, di ba?
Kasi nga from the vertex, while yung other half naman is 1/3 h. Ano, di ba? Centroid ng triangle. Okay, kaya lang, di ba? Ang h bar natin is yung vertical distance lang. So, paano mo solve yan? Simply, 2 plus 1/3 ng 3. Okay? So, yung h bar natin dyan, di ba? Kasi 3 yung ano vertical ng gate eh. Tama ito, 3 meters to. Eh, di ba? From here, 1/3 lang siya. So, 1/3 lang yung 3. Okay, so, basta ma-conclude natin na yung h bar natin ay 1/3, 2 plus 3, 1/3 ng 3. Okay. Kasi, tandaan natin, kahit naka-incline yung gate natin, walang magbabago sa h-bar pagkuha ng h-bar natin. That is still yung vertical distance. Okay. Ito yung water surface natin, di ba? Liquid surface. Na-highlighted sa ibang color. Liquid surface up to the center. Ayun yung h-bar natin. Tama? Ito yung center niya, di ba? 1/3 lang yan. Okay. Kasi unlike yung rectangle, sa rectangle kasi kalahati eh. Nasa gitna lang siya ng gate. Pag triangle kasi 1/3. 1/3 tsaka 2/3 siya. 2/3 from the vertex. Then from doon naman sa ano, other side, 1/3. Okay. So yan. Nakuha natin yung h. Ano bang area niyan? Diba? This is 1/2 times. Kaya hindi pa natin kasi alam to eh, di ba? 1/2 base times height lang yan. Hindi pa natin alam yung length nung naka-incline. So solve lang natin. Madali naman siya using triangle lang naman eh, di ba? Pati masasolve yun. Okay. Ito 3 meters na to, di ba? Binigay. Ito 60 degrees. Kukunin natin to. So that is simply sine 60 degrees is equal to 3 over y. So y is equal to ilan yan, right? Type ko lang dito. Dito na siya pakita. Input lang naman yan eh. 3.4641 meters. Okay? Yan lang siya. No? Ito na yung 3.461 meter. Naka-incline na yan. No? Okay. So, bakit ito yung kinuha? Kasi nga, di ba, ano ba area ng triangle? Di ba, kailangan natin yung area. Right? Area. Di ba? That's 1/2 base times height. No? Kaya kasi dito naka-incline siya. Kaya natin kunin yung naka-incline na height. Ito binigay naman na yung base na 1.2. Tama sa figure. So, we have here 1/2 times 1.2 times 3.4641. Yan. Di ba? So now, we have here f is equal to, sige, ito natin, type lang natin sa calculus yan. Medyo maano kasi. Yan. So, 9.81 times 0.82, 2 plus, and 3 times 1/3, type ko na lang 1, no? Okay, 1 naman na yan. 1/2, yan, 1.2 times 3.4641. And 50.1586. Sige, 4 decimal sa lang tayo. 0.1586 kilonewton yung units niya. Okay? Ayan na. Kung nakuha natin yung hydrostatic force, pwede naman natin makuha itong P. Hindi, paano? Kasi nga, paano ba natin to? Ito kasi yung pinapahan pa horizontal force. P, para natin yung makuha. Magka-summation tayo ng moment sa A. No? Bakit moment tayo sa A? Para makancel na yung AY and AX. Tama? Pag summation moment tayo dito sa A, ang unknown mo lang dyan is yung P, di ba? Kasi alam natin yung effect. Kaya lang, hindi pa natin alam yung location ng F, di ba? Kasi nga, saan mag-a-act yung ating hydrostatic force? Center of pressure, no? Yung center of pressure is E units below the center of gravity. So, kailangan pa natin kunin yung E. Okay? Pati malukuha yung E, dali lang naman, no? I over area times Y bar, di ba? Tama? So, E is equal to, ano ba moment of inertia ng triangle? 1 over 36. Di ba? BH cube, ano ba yung base niya? 1.2. Times yung height niya, di ba? Base yung 1.2, yung height, nakuha natin yung 3.4641 cube, di ba? Tama. All over area ng triangle, kuha na rin naman natin yan, di ba? Area lang, 1/2 base times height. 641. Then, ano yung Y bar? Naka-incline siya. H natin, ano yung H natin? Di ba ito? Nakuha natin kanina. Ito. Di ba? 2 plus 3 times 1/3, which is 2 plus 1 lang yan. Kasi 3 times 1/3 is 1. So, that is 3. Kaya lang, di-divide ko pa ng sin theta. Ano ba yung angle natin dito? Going back sa figure, 60 degrees. Tama?
60 degrees. So therefore, di-divide ko pa siya ng sine 60. Ayan. Okay. So P is equal to, sige, input natin, medyo maano at mahaba. Okay, nakita lang natin. Ayan, no? Ilan yan? 1/36. 1.2 over, times 3.4641 cube times 1/2. 1/2 times 1.2. Medyo mahaba lang, no? 3.4641 times 3 over sine 60, no? Yan. 0.1924. Okay. 0.1924 meters. Okay. Ayun na, eccentricity niya. So, nakuha na natin yan, di ba? Center of ano, tama? So, ito, di ba, ilan to? 3.4641 to, di ba? Wait, lalagay natin dito. So, dito tayo mag-add. Sige, wait lang. Wait na, copyain lang natin to. Wait, lipat ko lang dyan sa baba. Yan. Dito natin siya i-analyze. Kasi, ano na, konti na space doon eh. Yan. Okay na. Okay. Okay. Ayan. So, dito natin siya i-analyze. So, we have itong buong to, no? Itong buong distance na to. Diba? Nasolve natin yan. That is 3.4641 meter. Tama? Ayun kasi yung ano niya, yung length, di ba? Ito, 3.4641 meter. Kaya lang, di ba sabi natin, 1/3 siya from here, di ba? Yung center of gravity mo, sige, separate natin, no? Kasi medyo nakakalito kasi siya yung triangle kasi, no? Ilan ba yung 1/3 neto? 1/3 ng 3.4641. Ilan to? Saan to equal? Wait lang. 3.4641 over 3. Input ko lang mabili. 1.1547. Tama? So, ito yung A and B mo. Nandito yung center of gravity. Tama? Okay. Kaya lang, di ba sabi nga natin, saan ba nag-aakang hydrostatic force? Sa center of pressure, no? Ito yung center of pressure mo. Which is E units plus ito. So, ibig sabihin, yung location ng center of pressure mo from point A, that is 1.1547 plus yung nakuha natin na E, which is 0.1924. Then siya mag-analyze, no? Ilan to? Sige, hindi ko na ipakita para mabilis lang. 1.3471 meters. Yan. Yan yung location ng hydrostatic force from point A, di ba? Kasi nga, center of pressure, center of gravity plus E, center of pressure na. Okay? Tama? Kasi nga, 1/3 siya from triangle kasi natin pag ganito di ba? Pabaliktad. So, 1/3 lang siya dyan. Okay, so alam natin yung distance, di ba? Okay? So, from here, from point A to this pala, ang distance lang ay 1.3471 meters. Nakuha natin. Kasi perpendicular na yan eh. So, hindi natin ito yung component or what, di ba? Yan na yun. Ang gagawin na lang natin ay summation moment at A equal to 0. Yan na. Gano'n natin siya in-analyze, no? Basta ang concept lang is hydrostatic force, nag-act siya sa center of pressure. No? Kasi center of gravity, madali lang siya malaman eh. Di ba? Centroid lang ng triangle. Kaya 1/3. 1/3 times yung buong length plus E. Yun na yung location niya from point A. Ayun na. Ito, paano yung moment natin dito? Paano yung ikot ng F pa-counterclockwise? So, sabihin natin clockwise is positive na lang. So, negative 1.3471 times yung F natin. Ano yung F natin? 50.1586. Tama? Yan siya. Then, yung P natin plus, horizontal yung P na yan. Ano ba yung vertical distance from A to B? That is 3 meters, di ba? Ayun o. Vertical distance from A to B, 3 meters. Ayun na yung moment arm ng P. Plus 3P is equal to 0, di ba? Ayun na siya. Moment na tayo sa A. Para hindi natin problemahin yung hinge, support doon sa A, di ba? Yung reaction doon. Moment na lang agad sa A. Yan yung pinakamabilis. Shift na lang natin to, di ba?
Ayan, negative 1.3471 times 50 point, ilan yan? 1586 plus 3p or 3s. Ayan. Ay, wait. Hindi ko pala na ano. Okay na ba yun? Wait lang. Ayan, so equal to 0, shift solve. Ayun na. Ayan, 22.523. O, sige. Ay, sige. Sige, 523. Yun na lang. P is equal to 22.523 kN. Ito na yung ating required na force P, di ba? Okay, sagot siya, no? Diba? Okay. Lulukit ba yung centroid? Yun lang. So, solve mo na yung P, then eccentricity. Then, importante na yung location dito ng hydrostatic. Kasi sa mga previous example kasi hindi naman no? Kasi yun lang naman yung pinapasolve O, dito kasi may additional force tayo na kailangan. So, kailangan natin yung location no hydrostatic force. And yun lang. Pag naka-incline, ang nadagdag lang na concept ay yung y bar natin is equal na sa h bar over sin theta. Pero pag kuha ng h bar, ganun pa din. Vertical distance lang from the liquid surface up to the centroid ng plate natin. Okay, vertical distance pa rin siya. Naiba lang yung y bar. Okay, so yun lang, no? So tuloy pa natin yung ibang example sa susunod. Thank you.